Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa unang linggo ng Kwaresma. Mga kabatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nilikha at pinagpala ng Diyos ang tao, ngunit sa pagsuway ng tao sa kalooban ng kanyang tagapaglikha, napahiwalay siya sa kanya. Dahil dito, naranasan ng tao ang kaguluhan at kawalang pag-asa na sinasagisag ng kanyang pagkahubad. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabo. Hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito, o humipo man lang sa punong iyon, mamamatay kami. Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. Gayon ang sinabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bungang iyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy, at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad,
Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalansang ko ay iyong kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyang pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Inihahambing ni San Pablo ang pagsuway ni Adan sa pagsunod ni Jesus, ang biyaya ng pagliligtas na hatid ng kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus ay higit na makapangyarihan kaysa sa kasalanan na umaalipin sa sangnilikha. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala.
Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga tao na ang nagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Ang kaloob ay higit na di hamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol sa kaparusahan ang kanyang pagsuway, ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, higit ang kinamtan ng mga kinhabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay, kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang yaon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kapurusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamakatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran sa buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, gayon din naman marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Doon 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, "Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos."
Pagkatapos nito'y dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi sa kanya, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato. Sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos dinala rin siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok. Mula rooy ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito, kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. At iniwan siya ng dyablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa unang linggo ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay o Kwaresma. Sabihin niyo nga po, Kwaresma. So ulitin ko po, no, ang paanyaya sa atin, pumasok tayo sa panahon makarelate o sadyang ang panawagan sa atin ay makilakbay tayo dahil bawat linggo ay sasamahan tayo ni Kristo kung saan din siya napadpad o kung saan din siya nagpunta upang makatulong ito sa ating paghahanda. Tandaan niyo po ha, bawat linggo tayo ay dadalhin sa karanasan ni Kristo upang malaman din natin kung paano mapagtagumpayan ang tukso at kung paano tayo makakasunod sa Panginoon hanggang sa dulo. Kanina habang pinakikinggan ko po yung mga pagbasa natin na pumasok sa isip ko na totoo naman, no? Ang kasalanan ng Ama, ang nagmamana ng kahirapan ay mga anak. Na iisip niyo po ba? Ang kasalanan ng Ama, ang nagdudusa, mga anak. Pero kapag ang Ama ay naging matiisin, naging masunurin sa Diyos, ang nagmamana naman na kaginhawahan, mga anak din naman. Kaya maganda po, no, na mapagnilayan natin mabuti kung ano ang mga desisyon na atin pong ginagawa. Dahil hindi lang ito para sa sarili, kundi para lalo tigid sa mga mahal natin sa buhay. Huwag lang sarili. Kaya nga ang panahon ng Kwaresma ay paglimot sa sarili. Kaya marami tayong, kung maalala niyo po, nung sinimulan natin ito, nung Miyerkules ng Abo, pinaalala sa atin yung paglilimos, pananalangin, at yung pag-aayuno. Ang lahat ng ito ay patungo sa pagninilay natin sa kung ano ba ang ating pong mga nagiging desisyon sa buhay. Para kanino, para saan ito. Sabihin niyo nga ulit, Kwaresma. Okay, maglakbay na tayo. At sana po makasama kayo sa unang linggo. Saan tayo dinala
ng atin pong kwento sa ating Ebanghelyo sa unang linggo. Ngayong linggong ito, tinukso na agad ng demonyo. Sabi sa inyo, maging alerto tayo, di ba? Kasi mas malakas ang demonyo, mas malakas ang panunukso na gagawin ng demonyo sa bawat isa sa atin. At talagang pupuntiryahin niya, alam niya saan ito mahina. Kaya nga pinagkakagitan ko, dapat nasa isip mo, Kwaresma ngayon. Panahon ng pag-aayuno, panahon ng pagbibigay ng tulong, panahon ng mas malalim na pagdarasal. Alam ng demonyo, ito, madali ito. Nagpalagay ito ng aboy, madali yan. So saan tayo dinala? Wala, nailigaw na agad ng demonyo. Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, pumikit ka, matulog ka. Isipin mo kung ano yung bibilin mong almusal mamaya. Ganyan po ang demonyo, ha? Sige. Sana po mas matandaan natin na sa unang linggo, sabi po dito, dinala ng Espiritu Santo sa ilang, sa disyerto, si Kristo, bago magsimula ng kanyang misyon, ng napakahalagang desisyon na kanyang gagawin, dinala si Kristo sa ilang, sa disyerto. Hindi para pahirapan, kasi sabi naman, di ba, dinala ng Espiritu Santo si Kristo sa ilang. Hindi para pahirapan, kundi para mas ma-purify ang kanyang intensyon, ang kanyang magiging desisyon. Ano bang meron sa ilang? Wala. Walang internet. Walang signal, walang kung anumang mga material sa bagay. Ikaw lang at ang Diyos. Naintindihan po ba? Kasi minsan, disyerto, kawawa naman tayo. Wala dito Walang tubig, walang shopping mall, walang mga kainan, walang mga party, walang mga kasiyahan. Kasi nga, ito ay panahon para hindi ka ma-distract. Pero yun nga po, sabi ko, malinaw din na pagkatapos at sa 40 gabing pag-aayuno, di ba sabi doon, 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Tingnan nyo nga mga mukha ng katabi nyo kung gutom. Kaya lupaypay, kaya kahit anong pahayag natin, walang pumapasok sa isip kasi gutom. Lalo na kapag gutom ang tao, talagang hindi makakapagdesisyon ng mabuti o ng higit na dapat gawin. Kaya, akala ng demonyo, makukuha niya si Kristo. Tandaan niyo po, may gagawin si Kristo. Ano ang desisyon na gagawin niya? Susundin ba niya ang kalooban ng Diyos na siya ay ipapako sa krus, mamamatay, at muling mabubuhay? Hindi madali yun. Sakit yun. Biri mo, pinapakita na. Ipapako siya sa krus. So magdidesisyon siya ngayon. Kasi ang kanyang desisyon na pagkamatay sa krus, magkaiba po yung nagpakamatay, Hindi siya nagpakamatay, Yun ay parusa. Pero ang desisyon niya na tanggapin ang parusang ito, kaligtasan ng tao. So, iaalay ko bang sarili ko para sa mga taong ito? Kaya, ayaw ng demonyo na maligtas ang tao. Na sa simula pa lang, ginulo niya na ang isipan ng tao. Nang linlangin niya sina Eva at Adan sa ating unang pagbasa. Totoo ba na bawal kainin? Na ganun maglaro?
Kaya ito tayo ngayon, sabi dito, nagutom si Jesus. At doon pumasok ang demonyo. Sabi ng demonyo, no? Sige nga, kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, ibig sabihin, may kapangyarihan ka, di ba? Eh, nagugutom na. Naririnig nyo ba minsan yung tiyan nyo kapag gutom ka na yung parang brrr, brrr, di ba ganun, no? Mas madalas ngayon yan. Kapag nag-aayuno ka, kung kailan ka nag-aayuno, doon ka talaga, dati naman kaya mong hindi kumain. Pero sa panahon ng pag-aayuno, doon talaga, brr, brr, kumain ka na, kumain ka na. Ang sabi niya, kung talagang anak ka ng Diyos, di ba anak ka ng Diyos, may kapangyarihan ka. Yung mga bato, kaya mong gawing tinapay. Pangalawa, sabi ng demonyo ay, ginamitan pa ng demonyo ng Biblia. Ginamitan pa ng salita ng Diyos. At ang sabi, nasusulat. Di ba? Nasusulat. Iingatan ka ng mga anghel. Hindi ka matitisod. Nakasulat yan. Di ba, no? Ang demonyo, alam din kung ano ang nasa Bible. Kaya mag-ingat-ingat kayo sa mga taong quote ng Bible. Gagamitin ang scripture para lamang ipamukha sa atin, no? Ipamukha sa iyo. Pero baka ikaw, no? Quote ng Bible, pero nagiging mapanghusga ka naman, nagiging judgmental ka naman. Malayo-malayo doon sa ano ba ang aral ng salita ng Diyos. Pangatlo, ang sabi ay, ibibigay ko sa iyo lahat. Di ba? Ipinatanaw ng demonyo kay Kristo ang lahat ng kaharian, maging ang kayamanan ng mundong ito. Pero, kung magpapatira pa ka at sasambahin mo ako, yun lang naman din. Hindi naman basta ibinigay lang yan. Nangangako yung demonyo, bibigay ko sa iyo ang mga perang yan, ang kayamanang yan. Pero, may kapalit. Sasambahin mo ako. Ako magiging Panginoon mo. Kaya, shout out sa mga alipin ng pera. Tingnan nyo yung katabi ninyo kung alipin ng pera. So maganda mapagnilayan din natin yung mga kagutuman natin. Gutom tayo Ang tao, maraming kagutuman yan. At ang kagutuman na yan ang gagamitin ng demonyo para mapasok tayo. Literal, kapag gutom ang tao, madaling umalis sa Diyos. Kung sino ang nagpapakain, kung sino ang magbibigay ng ayuda, doon tayo sumasamba. Kaya nga ang hirap din ng laban, di ba? No? Kapag panahon ng eleksyon, mamimili ka. Misa o mesa? Alin ang pipiliin? Madalas nandoon. Kapag nandyan na yung mga namimigay ng ayuda, ando doon. Wala na sa misa. Saan ka gutom? Sige nga, tingnan nyo nga ulit yung katabi ninyo. Kulang ba yan sa pansin? Yung attention, alam niyo yun? Kapag kulang, alam ng demonyo, ay itong taong to, gutom to sa attention. Kulang sa attention. Kaya marami ginagawa lahat, mapansin lang, kahit nga maghubad na sa internet, sa social media. Mapansin lang. Ulitin nga po hindi natin inuhusgahan at wala tayong karapatang manghusga sa kung ano. Pero gusto ko lang yung konteksto na mapagnilayan natin na baka kulang tayo sa pansin. Kaya kung ano-ano ang pinaggagawa natin na hindi natin namamalayan, nasisira na natin ang ating mga sarili, maging ang ating kapwa. Kasi sabi, di ba, sige nga, magpatihulog ka doon sa templo o doon sa tuktok ng San Jose gagalangin. Yan. O total, marami nagsisimba doon. So pag nagpatihulog ka dyan at hindi ka nasaktan, wow, sikat ka. Ang galing mo. Woo!
mga pasikat. Kasi nga, kulang sa atensyon. Lalo na kapag, di ba, sa mga mag-asawa, ay ito, hindi na to nalalambing, hindi na to nahihimas-himas sa kanyang asawa. Kaya, simpleng chat, hello po, sasagutin na. Ang ganda mo naman. No? Kahit AI ka, di ba? Kahit filter na filter ang mukha mo, di ba? Masabihan ka lang na ang ganda mo naman. Masabihan ka lang na yung appreciation. Kasi nga kulang ka niyan. Naghahanap ka ng appreciation. Naghahanap ka ng pansin. Na hindi na ibibigay sa iyo ng asawa mo, ng anak mo, ng pamilya mo. Kaya, ayan, ang pasok demonyo. Uy, ang galing mo, ang ganda mo. Ang sexy-sexy mo. Kahit di naman totoo. Pero dahil nga yun, doon ka gutom, sige, bubusugin ka ngayon ng demonyo. Na mga hinahanap-hanap mong salita, na mga hinahanap-hanap mong pagkalinga. Kaya mag-ingat-ingat. Pangatlo, yan, pera, kayamanan. Yung sino ang mangangako na magbibigay ng milyon, ay hindi na pala, bilyon, basta't ako ang sasambahin mo, bibigay ko sa iyo yan. Ngayon, no? 2026, nasa 2028 na. Yun ang utak nila. Nasa 2028 election na. Kaya, sino ang magbibigay ng bilyones? Sasambahin ka namin. Nakukuha niyo po ba? Ganyan po maglaro ang demonyo, ang tukso. At tandaan nyo, ang demonyo nakaupo din dyan sa simbahan. Nakakapasok din ng simbahan. Lalo na, di ba? Kapag ang pare na demonyo, buong parokya affected. Hindi lang yung pare. Buong parokya affected. Kapag ang ama o ina na tukso, buong pamilya sira. Lalo na, maging sa ating gobyerno, kapag ang leader na tukso, buong bansa, Itbulaga. Di ba? Pero, hindi tayo iniiwan sa ganon. Nakayanan ni Jesus ang bawat panunukso, ang bawat kagutuman, na nararanasan din naman natin magpasa hanggang ngayon. Pero ipinakita ni Kristo, kayang-kaya natin. Pero wag na wag mong i-entertain ang temptation. Hayaan mong tuksuhin ka lang. Pero never na i-entertain mo ang demonyo. Kasi makikipaglaro talaga yan hanggang sa pagdating ng panahon, talo ka sa laro. So, nawa, sa unang linggong ito, mapagnilayan natin ng mabuting kung saan tayo gutom at hayaan mong ang Panginoon ang magpuno at magbigay sa atin sa ating mga kagutuman. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, pinaalala sa atin na hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang. Sa makatuwid, ilingin natin sa Diyos ang biyayang makapamuhay ng tapat sa Kanyang salita. Ang ating itutugon, Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Gawin mong tapat na tagapagpahayag ng iyong salita, kaming iyong simbahan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Tulungan mo ang lahat ng nasa pamahalaan na maging tapat sa iyong salita sa kanilang paglilingkod sa aming bayan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Pukawin mo ang aming mga puso na magsisi. Tulungan mo kaming humingi ng tawad sa aming mga nasaktan at magpatawad din sa mga nakasakit sa amin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Itinataas din namin sa iyo ang lahat ng social workers at silang lahat na nagtataguyod ng dignidad at karapatang pantao. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Kupkupin mo ang mga yumao naming mga mahal sa buhay sa iyong walang hanggang pag-ibig. Aliwin mo kaming nagdadalamhati sa kanilang paglisan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga hinaing ng ating pamayanan, at ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang bayan. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ang kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay, ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalab ng pag-ibig, at matutunan nawa naming damahin ang gutom at pananabig sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, every Thursday po sa panahon ng Kwaresma, mayroon po tayong kumpisalan. Sana po ay maihanda ninyo ang inyong sarili
pwede nyo pong isulat na o i-type sa inyong mga cellphone para nang sa ganon, pagdating sa pari, hindi po ninyo makalimutan. So, kailan ka huling nagkumpisan? So, sana po bilang paghahanda, so may panahon pa po tayo, every Thursday o tuwing Huwebes ng gabi, meron pong pakumpisal dito sa ating simbahan. At sa ngalan din po ng buong parokya, nais ko pong magpasalamat din kay Brother Joel. Last day po niya ngayon at siya po ay lilipat na sa ibang parokya para sa kanya pong Paris exposure. Salamat Brother Joel sa inyong pananatili dito sa parokya ni San Jose. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.